Morning, this is JV and Tito Tony live here from the House of Nestix. Naghan fasting ako eh. For those of you who have questions all about our topic, the topic for today is all about spirits, souls, and in-between limbo. Okay? Ayun yung topic ha, wag na tayong lumayo at wag na rin kayo magtanong ng kung ano-ano pa. Doon tayo sa topic natin. Okay? Kaya tayo nagbibigay ng topic every Saturday just to give way for those people na gustong matuto at saka gustong maunawaan yung mga nangyayari sa mundo ng spirituality or or yung mundo natin na hindi nakikita. Diba? Ayan. And today, dapat pagpasalamatan natin, Tito, diba dapat yung mga hindi nakikita ngayon? Oo, nagkukwento nga eh. Aside doon, tinulungan nila tayo doon kay Bagyong Christine, ha? Oo, maraming tumulong doon. Oo. At saka kung bakit kita nyo ngayon ang araw. Parating pa yung isang bagyo at tanong dyan, asan na si Leon? Natunaw na. Hindi, yung isa, yung Nadine na tornado sa Amerika, hindi natuloy. Magpasalamat tayo sa kanila kasi kung hindi dahil sa kanila. Diba? Wala na tayo. Nakiutang na loob natin sa mga, lalo na sa mga higante. Kasi pag hindi sila nila nakialam, patay na tayo. Oo, at saka mayroong implication kung bakit nangyari lahat ng ganito sa atin ngayon. Unang-una, marami ngayon kasi ang papasok sa politika. Diba? Kailangan ma-filter out na ngayon. Magagalit sila. Mababash tayo. Pero kailangan na kasi natin i-filter out yung mga pulpolitika versus doon talaga sa gustong tumulong sa kapwa. Wala namang ganun na, JB. Magmula sa presidente, pababa ng barangay tanod. May sarili-sarili silang agenda. May sarili-sariling agenda, pero kung mapapansin naman po natin, yung iba naman talaga more on the economic increase. The problem is, yun nga, napupolitika ng iba. Gusto nila. Kasi pag meron silang clout, meron silang magagawa para doon. Control nila yun. Okay lang naman to keep the money, pero syempre, you give back kung ano talaga yung deserve ng mga tao. At saka kung ano talaga yung deserve ng para doon sa bayan na kinuupuan nila. Sabi nga nila deserve. Oo. Deserve nila. Doon tayo sa mga deserving politicians. Politics. Diba? Politics. Ayan. Akala ko kailangan mamatay nung iba. Akala daw niya kailangan mamatay nung iba. Hindi, mali yun. Ng mga politicians, hindi. Actually, ang tao ay napakahalaga sa Diyos. Di ba? Ginawa nga niya, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have eternal life. Ganon tayo kahalaga sa Diyos. Itong mga murderer, mga akala nila kung pumatay sila, ganun-ganun na lang. Massive, ha? Tapos sa mga mangkukulam ngayon, pabata ng pabata. Huwag kang maniniwala yung 15 anyos na bata, hindi marunong mangkulam. Marunong ngayon sila. Ay, nako, pwede ba? Kasi meron pong ritual na pwede mag-transfer yung soul ng tao doon sa bata, di ba? Sa Thailand, Indonesia, totoo yung mga ganyan. Nako, Indonesia nga, isang bayan yung tawag nila Krakatoa, doon sa Java. Tribo ang nag-aaral ng black magic. Binibigyan ng parang ayuda para mag-aral. Pero for all you know din, guys, may lahi din mga Native Americans ang mga Indonesians, di ba? Oo. Pero tsaka nanggaling naman talaga yung lahi ng mga mangkukulam aswang sa Pilipinas. Indo-Malay yan Kasama yung bayan na yan. Kasi kalahi natin sila Okay. Ayan, so going back to our topic. Ayan, nakapagtataka nga 2023 Bicol Region received 9.4 billion worth of disaster funds. Baka na sa sa bulsa at saka nasa Siargao or Karamuan. Okay, ayan. Ayaan na lang natin sila. Diyos ko, may kakalagyan din yan sila ngayon. Hindi naman natutulog ang Diyos. Sa Sa bawat ginawa nating kasalanan, may kabayaran. Sinabi din ni Kristo yan. Sa bawat sentimo na inutang mo, babayaran mo yan. Hindi pwedeng hindi. Batas ng karma yan
Hindi mo pwedeng bawiin yan. Maliban kung sagutin ka nung isa sa tatlong hari o Diyos ng kamatayan. Pag sinagot ka, swerte mo. Pero pagka hindi, bihira Kung mangyari sinabi yun. nung hari, ikaw ang papalit sa akin. Lagot ka. Oo. Mahirap na trabaho yan. Kasi kailangan mo mag-judge ng tama pagka pumalpak-palpak ka, damay ka sa parusa. Oo, kasama siya sa paparusahan Kasama siya. Ayan. So going back to our topic, the souls and the spirits. What are the difference po between the soul and the spirit? Well, dito? nung ginawa ng Panginoong Diyos, hindi si Jesus yung pinakatatay, yung Elohim, na plural form ng Diyos, nakasama si Gumamela Celis, nung ginawa nila ang tao na si Adan, ang unang nilagay nila yung, sasabihin ko ba yan? Sige, sabihin ko, baka ele-ele. Di ba, merong Elohim, Elebina, bla bla bla, yung mga gano'n, no? Ano yan? Binuo muna yung laman, yung lupa, yung katawan lupa. So, yung putik. Hanggang sa ininga ng Diyos, yung salita na yun na ele. Yun. Nung dinasal niya yun, nilagay niya sa bibig ni Adan, ang inilagay niya doon ay yung espiritu niya. So, hindi pa nagawa yung kaluluwa, espiritu pa lang ang nagawa. Tapos, ginawa ulit siya hanggang sa inilagay yung kaluluwa. Yung kaluluwa actually, yun ang hinuhusgahan. Yung kaluluwa nandito. Ayan. Ito siya. Kaya kung halimbawa ito, yung nagkakaroon ng sakit sa thyroid, o parathyroid, o yung meron dito may bukol. Yung mga yan, actually, nahahamper yung kaluluwa nila. Nahahamper. Ngayon, kung isang magaling na black magician, kukunin niya sa kamay niya, dudukutin niya hanggang dito sa epiglotis. Kasi pag naabot yung epiglotis na yan, yung parang ngalangala natin, isang quit lang na gano'n, tanggal ang kaluluwa. Pwede kang mamatay. Ngayon, bakit sabi merong pusod? Alright. Sa pusod naman, yung kaluluwa na yon nakaugpong dun sa umbilical cord. So, may umbilical cord, nakaugpong dito siya, yung kaluluwa nandito, yung spirit nasaan? Nasa bumbunan. Nandito. Hindi yun madaling tanggalin. Kasi ang kukuha lang talaga niyan, yung Diyos. Kapag namatay ang tao, ang unang-unang lumalabas sa katawan niya, yung espiritu. Yung espiritu, babalik yun sa hininga ng Diyos. Pagbalik niya, lalabas yung kaluluwa. Yung kaluluwa, yun ang humahalik yun sa lupa para magpaalam siya, Nay, aalis na ako. Parang ganon. Kasi ang lupa ay buhay. Ang lupa na kinatutungtungan ng paa natin ay banal. Banal yan. Okay. Kung sinabing ganon, yung kaluluwa na yon, maghihintay yon. So, yung spirito wala na, umalis na. Oo. So, ang tanong ito, bakit halimbawa sa panggagamot, merong nauuna na pumupunta doon? Actually, yun ang spirito. Tsaka yung kabuuan ng katawan natin, ito yung lupang, ito yon, yung ginawan lupa na yan. Diba? Dust unto dust, gano'n, babalik ka sa lupa. Ashes to ashes, ashes dust to ashes. dust. Dust to dust, pa sabi nung kanta eh. Itong mismo na to, bahagi yan ng Asiya. So yung Asiya na yan, ang ibig sabihin yan ay yung daigdig ng mga nasa lupa. Ngayon, maiiwan yun. Maiiwan yun kasi hindi naman pwedeng umakyat dahil corrupted ang lupa. Na-corrupt to magmula nung nagkasala si Eva at si Adan, dalawa sila nagkasala lang, pero lahat tayo may original sin, maliban dun sa dalawa, which is Jesus Christ and Mama Mary. Sang-ayon sa doktrina ng Katoliko, walang kasalanan o walang original sin yung dalawa na yon. Bakit? Sa lihim na libro, si Jesus ay ibinaba mula sa langit yung isang laman na yon na may mata na nilagay doon sa puso ni Mama Mary, at yung pagkakapanganak ni Mama Mary hindi pa nga ectopic pregnancy yun kasi
talagang sa labas ng puso nilagay yung Jesus. So, hindi nagalaw, hindi na-corrupt yung uterus o uterine line o yung womb ng Jesus, ng Mama Mary. Okay, balik naman tayo kay Mama Mary. Si Mama Mary naman, nung panahon na yon na si San Joaquin, yung naging tatay, quote-unquote niya, nakaamoy siya ng nakaamoy siya ng napakabangong bulaklak. Yun na nga yung Rosa Mystica. Pinutol niya yon, nilagay niya sa isang baol, at isang araw umiiyak yung nasa loob ng baol na yon, yun ang mahal na birhen. Kaya tinawag na Rosa Mystica. Ergo, hindi nanggaling sa laman ang Rosa Mystica o ang Mama Mary. Ganon din yung Jesus Christ. Hindi rin siya nanggaling sa laman na, ibig sabihin, lineage ba siya ni Adan o ni Eva? Hindi eh. Hindi. Nagganon naman to, yung dalawang ganon. Kasi sabi nila, ba't may mabuti, may masama? Okay. Nung nagbalak si Satanas, no? Si Satanas yun, si Luzbel, no? Nagbalak siya na paano ko kayang ititirahin itong dalawang mga gago na to. Ayaw niya kay Eva at kay Adan eh. Ayaw niya. Kasi una, wala siyang physical na laman. Meron siya spirito. Okay. Sabi ni Adan, ay ni Satanas, kay Adan. So, ano niya eh, winanon-wan-wan niya eh. Nirahuyo niya si Adan. Nagsakatawang babae siya. Ang ganda niya. Sabi naman ng Adan, hindi kita papatulan kasi hindi kita kauri. Ang ibig sabihin ni Adan, hindi ka naman tao eh. Yan ang sabi niya. So, nawala si Satanas o si Luzbel. Ano siya? Nabokya siya ni Adan. Ayaw ni Adan. Sorry. Ay, si Eva hindi. Narahuyo niya si Eva. Bumigay ang Eva at nabuntis ni Satanas si Eva. Nabuntis ha. Ang pinagbuntis ay si Cain. No? Kaya yung Cain, anak ni Lolo Satanas. Lolo tawag ko sa kanya kasi may lahi rin tayong ganyan. May lahing may masama sa loob natin eh. Actually, may mga pinapaliwanag si Pedro dyan, tungkol dyan. Yun. Si Abel, yan naman ang anak talaga ni Adan. Yung mga sumunod doon, kamukha ni Seth, anak talaga ni Adan yan. Ngayon, si Cain, hiniwalay yan. Talagang binigyan ng pwesto si Cain na, sige, para malaman natin yung will ng tao, will to obey. Hindi naman ito yung posisyon mo, ito yung gagawin mo. Kaya titingnan ninyo, may kapangyarihan sila. Hindi mo pwedeng i-discredit ang kapangyarihan ng black magic. Hindi. Isang pitik lang, alam na nilang gagawin nila. Alam nila, and for sure, mula ulo hanggang paa, pagtingin sa'yo ng psychic na nasa left side, alam nila gagawin nila sa'yo. Diba, JB? Kaya mahirap. So, yung espiritu at kaluluwa na yon, actually, yung espiritu hindi pwedeng kulamin. Hindi yan nakukulam. Ang nakukulam yung kaluluwa. Ganun din ang nakukorrupt yung kaluluwa. Hindi yung espiritu, hindi kasi puro yun eh. Puro yun, puro. Yun yung essence ni God kung bakit tayo merong God self din na tinatawag. Tsaka yun yung sinasabi na Jesus, higher Jesus o higher being. Oo. Yung higher self. Yung Holy Spirit na sinasabi nila. Yan din yun. Okay. Now, guys. Now, Tito, ano po ba yung nare-reincarnate? Ayan. Ang nare-reincarnate, actually, hindi yung kaluluwa. Yung kaluluwa na ibinigay sa'yo, since time immemorial, kaluluwa mo yun. Learning yun, learning. Nag-aaral yun every now and then. Ngayon, pag akyat mo, namatay na, umakyat na sa langit o whatever, yung 24 ancianos o yung mga Lord of Karma, tatanungin ka eh, ikaw, anong gusto mong gawin? Gusto mong bumaba uli sa lupa? Pumapayag ka eh. Pumapayag ka. Merong free will to accept or not to accept. Kaya yung iba, so nagtatanong sila, bakit ho ganon? Matagal lang namatay yung lolo ko at lola ko, wala naman pala sa langit. Nasaan sila ngayon? Merong ibang pinupuntahan. Merong pang tawag ay 7 super universes na ang science natin o ang mga scientifico, hindi pa nila napapangalanan ng mga ito.
Oo. Mas advanced pa nga yung mga UFO. Yan. Yung UFO, marami rin yan ha. Kasi tinutukoy nilang UFO lagi yung Gliese X-ray o yung X-ray. Hindi lang sila ang mga UFO. May mga reptilian. Yung mga reptilian, ahas, jellyfish, Crocodile. crocodile. Kaya, 'di ba si Sokbet, Oo, tapos yung Diyos ng Egyptian na na form ng crocodile. Oo. Yun. Okay. At saka, yun po din. Bakit dito yung ibang mga... Kasi ako nung hiningi ko, Mama Mary, ayoko na mabuhay sa mundo ha. Ayoko na sa Asiya. Sabi niya, hoy, babalik ko ulit sa lupa. Sabi ko, Mama Mary, ayoko na maging tao. O sige, guide spirit ka. Wow! Mama Mary, pwede ba doon na lang ako? Alam ko yun eh. Pero sa atin dito, no choice tayo. Kailangan bumalik dito eh. Oo eh. Para Guide naman... spirit na ako pagbalik ko. Kaya kung sino man kayo magiging guide spirit, ako doon. Ay, Diyos ko! Maguguluhan kayo sa akin. Ayan, now you know. Tapos sa akin din, ang problema ko is balik ulit ako ng tao. Up till the end Hindi, of time. na ako, sabi ko, ayoko na pong maging tao. Ang hirap eh. It's Mahirap. not just ayaw ko, pero yun yung requirements. Hindi, talagang yun. Yung, kumbaga, you are compelled to obey. Oo. Hindi ka pwedeng tumanggi. Ngayon, ang pagkakamali naman natin, kasi sabi nila, ang guide spirit ko yung lolo ko. Ano? Pero ganon. Walang ganon. Ancestors pwede, pero hindi yan guide spirit. Oo, iba pa yun. Tama rin naman na nag-guide sa atin yung ancestors. Pero syempre, wag natin i-confuse yung sarili natin dun sa mga terminologies. Oo, magulo sila eh. Kamukha nung yung twin soul at saka Soulmate. Soulmate. Siyempre, pag naging nanay mo yan, soulmate mo na yan. In the next future life mo, nanay mo yan ngayon. Whatever it is, kung ano ba maging relasyon mo sa kanya, soulmate mo yan. But, wala naman laging, sinasabi nila yung romantic undertone, soulmate, shoota agad. Hindi ganon. Kahit nga yung twin soul, minsan hindi rin. Si Mama Mary, tsaka si Jesus Christ, twin soul. Pero wala silang sexual o romantic undertone. Wala. Hindi pa laging ganon. Okay. Minsan aso't pusa. Yin at Ako tsaka sabi yang. niya, ang twin soul ko po yung asong inaalaga ko ngayon. Ano? Paano naging aso yung Walang twin soul mo? ganon. At saka tito, yun din po yung mga tanong. Ano raw po ba yung limbo at saka pinagkaiba ng limbo sa purgatory? Magkakaiba yon. Tsaka, yan, kasi di ba meron tinatawag na dimension. Okay. Ang limbo at saka ang purgatorio, magkaiba. Right. Ang purgatorio, kasama yan ng third heaven, nasa ikatlong langit, kung saan nandun din ang impyerno. Yung impyerno, hindi pa siya in operational. Hindi pa. Magiging operational yan kapag umalik na si Jesus Christ, nagkaroon ng second coming, at sasabihin ni Jesus Christ, lahat ng gumanap sa kabutihan at batas ng pag-ibig, dito kayo sa kanan. Yung mga hindi, dito kayo sa kaliwa. Doon pa lang mangyayari na operational yung impyerno. Okay. Yung limbo naman, yun yung isang dimension na parang vacuum, nandun ka sa loob nun. Parang bola o parang isang lugar na nandun ka lang na hindi ka makakawala doon. Hindi ka makakawala. Ang makakawala ka lang doon kung pinagdadasal ka ng mga taong nasa baba. Pag pinagdasal ka nila, sasabi ng mga anghel, ito, pinagdadasal sila doon. Lord, ito na po. Dadalhin doon sa throne ng highest God, yung langis na yun na sinasabi nila, at ibibigay nila yun doon sa mga nando sa limbo, makakawala yun. Yun yung pambukas na tinatawag. Pero, as a matter of fact, ako naranasan ko yung limbo na yan. Naranasan ko yan. I was trapped for 200 years in the limbo. Natrap ako dyan. At ang nakita ko lang dyan, hindi naman talaga siya madilim o dilim. Kumbaga, para bang nasa loob ka ng luneta at hindi ka lumalabas sa luneta. Ikot ka lang, luneta. Ganon yun, ng 200, 300 years.
Usually, ang nailalagay sa limbo, yung nagpapakamatay. Pag nagpakamatay ka, ano yan eh, higit pa sa kasalanan yan eh. Hindi lang basta kasalanan yung magpakamatay. Hindi. Sobra pa yan dun. Kasi bakit mo kinitil yung hindi naman yun yan eh. essence? Hindi naman natin yung buhay na to. Oo. Binigay lang niya, pinahiram lang sa'yo. Exactly. Why would you do it, diba? Oo. And isa pa po dyan is more or less, lahat ng mga kasalanan natin minsan, magre-replay dun sa limbo. Hindi lang yun. Lalo na yung mga ano to, yung mga babae na nagbuntis, na nilaglag ang bata, Oo. limbo. Kala nila langit, limbo. Kasi bakit mo kikitilin yung buhay na nilagay dyan? Pinapalaglag nga. Palagi, Oo. kapitbahay namin na ngayon, hindi na siya magkaanak. 5 beses niyang nilaglag yung bata. Nako. Paano dito naman yung mga abortionist? Ayun, ang lalong mas malala yung abortionist. Lalong malala yun. Kakapitan sila ng mga tiyanak. Oo, hindi lang. Baka hindi lang 500 years sila sa limbo, 1,000 years or even more. Marami ng Koreano sa limbo. Yes, matagal na. Kasi once din talaga sila naging Nauso yung zombie. limbo rap. Oo Diba? nga, ano Nauso yung yun kanta? nun eh. 1980s ba? Pero totoo yun merong limbo Magkaiba yung limbo sa purgatorio. Yung purgatorio naman, ano ka na, vote out ka na hindi ka na ilalagay sa limbo. Pag nilagay ka sa purgatorio, lililinis ka doon. Ang first experience ko about purgatorio, nung isinama ako ni Mama Mary sa isang lugar, at nakita ko yung mga tao nasa loob nung yung sila mismo, yung tao, nandun yung yelo. Nasa loob sila ng yelo. Frozen delight. Yun, ano nakita ko. Ang sabi ng mahal na Birian, yan ang purgatorio. Sabi niya. Tita, sino po ba namamahala doon sa sa limbo? Meron po ba? Meron. May Diyos? Isa sa 3 hari ng kamatayan. Bantay yung... akala nyo isa lang yung hari ng kamatayan. Hindi, 3 sila. Nagbobotohan pa yun. Kunin na natin siya o ano? Paano? Ganun Pag yan hindi sila. pumayag yung dalawa, wala, hintay tayo. Pero meron dyan yung isa yung malambot yung puso. Oo, Yung isa okay. naman masyadong stricto. At saka yung isa just and nandun sa justice parate. Kahit mali yung ginawa pero gumawa naman ng tama, considered it as pa rin. Nag-uusap silang 3 eh. Manenegate. So, ganyan yan sila. Para ma-balance yung harmony nila, nag-uusap-usap sila para i-judge yung mga tao sa paligid kung pwede na bang kunin or kailangan pa nilang i-extend. Oo. Tsaka magkakaiba yun Iba yung Diyos na sinasabi natin, yung God. Yung babae, goddess. Sa Katoliko, walang goddess. Sa ibang religion like Hinduism, merong goddess. Yan Iba ang deity sa God, goddess. Magkaiba yan. Ang deity naman, pangalawang level siya nung Diyos na babae tsaka Diyos na lalaki. Deity ang tawag. Meron pa dun sumunod, yung Bodhisattva. Yung Bodhisattva, papunta pa lang siya sa pagkabuda niya, pero hindi pa siya Buddha. Bodhisattva pa lang siya. Yun. Yung sumunod doon, yung dalawa pa na hindi nating masyadong kinikilala o hindi pinag-uusapan, yung sages. Hindi yung yan yung yung parang damo na sage, hindi. Yung sage, kaano niya ng mga magician. May mga magi. Yung magi na yan, sila yung nagsasabi sa taas na, yung ginawa ni JBF ganito. Sasabihin naman ng sages, sige, bigyan natin ng corona si JBF. Tung! Ganon. So, naglalagay. Yung mga sages, naglalagay sila. Tsaka, nag-hint sila, sino yung ganito. Ngayon, ang isang tao, minsan, hindi lang isa yung sage. Marami. Minsan, 30, 36. Yung magi, minsan 3, 5, gano'n, no? Paano kang makakapag-link sa kanila? Paano ka malilink? Minsan, dinadaan sa panaginip. Minsan, dinadaan sa tao. Minsan, yung taong kausap mo, hindi mo alam yung pala yung magi. Minsan, the way na nung papunta pa lang ako sa bagay, mahaba pa yung lalakbayin ko. Lumabas si Miller Fo bilang tao. Sabi ko, anong gusto nyong kainin? Kumain. Tao kumain. Tapos nagsalita ang matanda. Sabi niya,
bakit di ka mag-aral lang ng pungsoy para hindi na kayo ganito yung buhay ninyo? Ganun sabi niya. Eh sabi ko, Lo, hindi ako marunong magbasa nga ng Chinese eh. Oh, mag-aral ka. Sabi niya sa akin, tutulungan kita. Sabi niya ganun. Alam mo ba hindi ko nakitang lumabas ng pintuan eh. Isang araw, na-prove ko yung sinasabi niya nung sinabi ng isang psychic na ang pangalan ay Jonathan Tenorio. Actually, binla ko yan. Pero psychic yan. Tinanong niya, Sir, sino yung bumubulong sa inyong matandang kalbo na nakadamit inchik? Oh, di ba? Nakita niya mayroong pruweba. Okay. Talon tayo. Sa mga panahon na yon na nag-aaral pa ako ng lihim ng karunungan, marami ng milagrong nangyari sa akin na kahit na yung mentor ko, hindi niya alam yung istorya eh. Kasi ayoko magsalita sa kanya. Kasi yon, papangalanan natin siya. Yan si Johnson Go. Yan. Si Johnson Go, taga niya, Santa Maria, Bulacan. Malaki utang na loob ko kay Johnson Go. Kasi inilagay niya ako sa spiritualidad na tingnan mo, alin ang tama. Pero ako bilang isang Capricorn, hindi ako mapapaniwalain. At nangyari na nga, hindi ako mapapaniwalain, nung panahon na yan, sabi ng Johnson ko, itapon mo lahat ito mga inchik na to. Mga libro, pinatapon niya. Sayang. Pati yung imahe ni Chunti, ang dami pinagawa sa akin. Sabi ko, sorry po ha. Kasi sinabi ni Johnson. Actually, meron pa siyang Chunti, tinapon niya sa ilog eh. Nakulagot siya. Tinapon niya talaga. Siya mismo nagtapon. So ako, wala na ako inchik si Johnson Go. Purong inchik yan. Oh, marunong mag-Mandarin yan, marunong mag-okay, nag-aral din sa Chinese school. So ang tanong ko ito, sino ba ang tama? Kasi yung isang mentor ko naman, si Aryong, si Apolinario Herman na namatay na. Aba, ang sabi ng Apolinario Herman, Tony, sa 1 milyon na tao, yung anong tawag doon? Yung sinasaniban, sa 1 milyon, isa lang yung nakakalusot. Sabi niya kaya nga, yung mga sinasaniban na yan, mapapalad yan. Ang pinag-uusapan yung channeling. Mapapalad yan. Kasi, hindi basta papasok yung mga ano na yan. Spirito. Oo, sa katawan ng tao. Na basta gano'n, mababasto sila. Hindi. Yun ang sabi niya. At ang sabi ng Aryong, kung ano man religion mo na ginagampanan mo, hindi ka Katoliko, Iglesia ka ni Cristo. Sinabi nila, halimbawa. So, Iglesia ka ni Cristo, pangatawanan mo yon. Meron kayong samba, sumamba ka. Pero, huwag tayo mag-away. Isa lang ang Diyos eh. Isa lang ang Diyos. Pero yung tinatawag nga natin na domination. Or religious supremacy. Supremacy. Gusto nila, sila yung namumuno. Hindi nga nila piniliwanag yung kaluluwa at spirito Hindi rin nila alam at saka wala silang natutunan idea. ko lang yan sa matatandang nagtuturo din ng Kaliman. Hindi ko yan nabasa sa libro. Hindi. Kasi sa akin din po natutunan ko by myself. Hindi, makulit ka naman eh. Wala mo yung tatang mo eh. Siyempre. Ang bagal eh. Sorry po Sorry. Ayun. Kasi nandito siya. Nandun ako. So, kailangan ko pang bumalik para ano siya. Hindi natin masasabi sa tatay natin. Kasi ang tatay ko naman, doon ko natutunan sa kanya yung tawag ecumenical. Hindi ko mo Iglesia ka ni Cristo, papatulang kita. Oo. Hindi. Maglinawan tayo. Kaya nung tinutulog sa ako nung mga Iglesia ni Cristo, natulig sa rin ako eh. Sabi yung ginagawa niyo sir, pungsoy sa demonyo ho yan eh. Sabi niya gano'n. Sabi ko sa demonyo, sino nagsabi? Sa inyo natutunan yan. Sabi ko, alam nyo, mistiko yan. Mysticism. Hindi iyan basta pag-aaral, sabi ko. Ganon din, yung pagiging iglesia ni Cristo, kasi tinanong ko agad sige, di ba, nagdadasal din kayo sa Ama? Sige, Ama. Ano pangalan ng Ama? Walang maibigay. May binigay na Yehova, may binigay na Adonai,
may binigay na Shaddai. Ang dami nilang binigay. Sabi ko, ay, sir, kasi ganito po yung pag-aaral ng karunungan, sabi ko. Di ba? Kinder 1 ka muna. Oo. Tapos prep. Tapos elementary. Tapos high school. Sabi ko, sir, prep ka lang. Kasi pangalawa ko tinanong, sige, ang tanong ninyo, ito yung mga sinasabi nyong ama. Ama, gawin natin to. Okay, maganda yung dasal nila. Direkta sa puso. Walang prayer formula, mga Iglesia ni Cristo. Hindi ko sila tinutuligsa. Ako ay matagal na sumama din sa Iglesia ni Cristo. Pero hindi ako nagpabinyag. Hindi, sumasama lang ako. Hindi pa ako binhi, Hindi pa. May tawag sila ron binhi. At hindi rin naman ako sang-ayon na mga Katoliko tutuligsain ng Iglesia ni Cristo dahil hindi sila Katoliko. Oo. Ano ba? May Hindu nga May Exactly. Hinduism. Sa Hinduism nga, ang dami pa nila Ang dami nila hindi lang Hindu At saka magagaling sila when it comes to architecture. Oo. So, Ang daming relihiyon sa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng lupa, sa lugar ng Biringa na yan. Marami. Oo. Pero walang nagpapaliwanag, ano bang kaibahan ng espiritu sa kaluluwa? Akala nila isa lang yan. Ay hindi yun. Dahil dalawa yun. Dalawa. Yun na lang, Tito, good thing marunong mag-channel si Daddy. Kasi kung hindi, diba? mabagal. yun lang naman yung masasabi Minsan ko. nagagalit na nga si Merlina. Di ba, naikwento ko sa'yo si Merlina. Merlina, hindi ko siya na-meet physically. Na-meet ko siya in etheric form. Na sinasabi niya sabi niya sa akin sa English, hoy, ikaw, huwag ka mag-aaral ng mga ganyan, mapupunta ka rito sa dilim. Sabi ko, ba't ko nang pag-aaralan yung dilim? Sabi ko gano'n. Hindi. Sabi niya, ganito yan. May mga nagpapaliwanag din naman sila. Bagay ako, nagtatanong din ako kay Lolo Satanas, to give you the frank and honest nangyayari sa katawan ko. Nagtatanong ako. Kasi may mga may mga hinting na ganito. Sabi ko, ha? Ano? Oo. Ikaw nga, sabi ko, ikaw nga, takot ka doon sa ostya. Ostya pa lang, takot ka na. Sabi ko gano'n. How much more kung mismo si Kristo humarap sa'yo. Na Diyos, hindi taong Kristo. Nung taong Kristo, dalhin mo sa simboryo. Pero hanggang nung ka lang. At sinabihan pa niya, hoy, hindi lang ang tao hindi lang sa tinapay nabubuhay. Ang sabi niya, ang tao ay nabubuhay sa salita ng Diyos. Hindi naman kailangan mo mag-aral ng ng mga orasyon. Actually, yun lang yung Our Father na yan. Tinuro pa yan ni Gabriel kay Adan. Siya ang unang nagturo niya, yung Our Father na yan. Kasi dasal yan ng mga anghel. Isipin mo, yung Our Father from that time na ginawa yung dalawa na yon na mga ninuno natin, hanggang sa ngayon, dala-dala natin yung Our Father na yan, na hindi ninyo alam anong pangalan ng Our Father. Dapat alamin niyo yung Our Father, sino yan? Kaso mayroong Our Mother. Merong Our Mother. Lagot kayo. Ayan, so sige, sagutin na natin yung mga tanong niyo. Sige. Dahil marami na. Ito pa po, Tito, yung isang last question. Paano raw po pagka namatay yung mga alaga natin? Saan daw po mapupunta or marireincarnate din po ba? Sila, actually, di ba, 4 yung evolusyon. Mula sa bato, naging halaman, naging puno. Mula doon, naging hayop. Mula doon, naging blob ang tawag. Yung blob na yon, kabuuan siya ng essence ng bato, ng halaman o ng puno at ng hayop. Iba ang totem sa animal revolution ng tao. Iba yon, magkaiba yon. Pagdating mo dun sa blob, meron na yung magiging kaluluwa ka na. Magiging kaluluwa, hindi spirito kaluluwa. Pag naging kaluluwa ka na, sasabihan ka nung 24 na Lord and Lady of Karma na gusto mo na maging tao, maghahanap ka na nanay at tatay. Pero blob ka pa lang nun. Yun yung kabuuan ng 3 evolusyon from the stone, the plants or the trees, and then the animal, and then the blob. 4 yun. Kaya itong kabuuan ng katawan na to, meron dyan bato,
halaman. Di ba dati pag nag-ano tayo, Akashic recording tayo, yung bahay kubo, kinakanta ko pa. Yes. Kinakanta ko yan eh. Oo. And para dun sa mga gusto magpa-Akashic, hindi totoo ni. Kakantahan niya kayo ng bahay kubo. Matrabaho yung Akashic recording. Oo. Matrabaho. Hindi yan yung basta nababasa lang sa libro. Sila, nagbabasa lang ng libro. Hindi yan ganun. At saka hindi rin Akashic reading yung past life reading. Oo, Iba yun. Iba yun. Huwag kayong malito. Okay? Ayan. Ang mamahal pa nga ng singil nila eh. Oo nga, lugi nga tayo eh. Ayan. Ang kaluluwa raw po ba ay nasusugatan din? Hindi. Etheric siya. Maliban kung merong papatay sa spirito. Kasi may mga orasyon na pwedeng tamaan yung etheric. Or pwede rin po bang siya maging spiritual wound na tinatawag? Or hindi? Pwede. Merong ganun. Na pagka pinanganak ulit, madadala nila yun. Kapag hindi naghilom doon sa purgatorio. Ayan. Next question. Good morning din. Good morning. Ayan. Out of topic pero sige. Sinong principality or entity po ang may hawak sa buong Pilipinas at yung sub-principality na may hawak din po ng Metro Manila? Hoy, walang ganyan. Pag angel of Metro Manila, angel of the Philippines, angel of Taiwan, magkakaiba silang angel. Hindi sila principality. Oh. Ang principality ay isa sa hierarchy ng mga anghel. Oo, hindi. Hindi sila principality. Sarangguhan, nasa ibaba sila nung kontinente. Kontinente tayo eh. Yung sumunod doon, angel. Yung sumunod doon, archangel. Nandun sila sa pagitan ng archangel-angel. Okay. At hindi sila principality, mataas ang principality. Hindi yan basta-basta rin mag-aani yung mga principalities. Magandang umaga din sa inyo. Marami palang Koreano, maraming Koreano nagpapakamatay. Kasalanan nila yun. Ano yan, delikado yan. Oo. Tawag dyan, depression. May kakilala po ako na nagpapalaglag ng baby. Nagpalaglag ng baby, may chance na ba siya na hindi siya mapunta sa limbo? Nagpalaglag siya eh. Pwede mapunta sa limbo. Hindi natin kayang husgahan kung nandun mapupunta siya sa limbo o hindi. Okay. Ano raw po itsura ng mga anghel? Iba-iba. Yung iba, light form. Merong mga kamukha natin. Yung guardian angel natin, kamukha natin. Oo. Kasi yan yung magagrasp ng mind natin. At hindi lahat ng anghel may pakpak. Oo. Hindi lahat. Pero may mga anghel na nasa rango na may animan, may waluhan. Yung serafin, maraming pakpak yun eh. At wala siyang katawan na ganito. Mata lang. Puro mata. Yung anima sola. Katawan lang ay mata lang at saka pakpak. Oo. Okay. Is the gabay same as guardian angels and how to know if you have one? Hindi, ang gabay na sinasabi natin ay yun ang guide spirit. Lahat tayo merong guide spirit. Lahat. Pero minsan, sa isang tao merong higit sa isa, dalawa, tatlo. Pero meron pang hindi kilala. Yun yung abdal. Hindi tinuro sa Kristyanismo yan. Pero sa Muslim religion, alam nila ang abdal. Okay. Tsaka magkaiba yan sila ha. Wag kayong malilito. Mamaya pati yung pusa guide spirit nyo. No. Hindi, walang ganon. No. Ano po nangyari sa mga namatay na pusa dahil sa sakit at biglaan ang pagkamatay nila? Baka may binabayaran. Ayan. Ano raw po meaning pagka nanaginip tapos nalaglag ang dalawang ngipin? Ay, may mamamatay o may magkakasakit. Ikagat mo na sa palito ng posporo, tapo mo sa malayo. Tapo mo na sa kapitbahay mong kaaway mo. Oo. Ano po raw yung mother, our mother, saan siya nakasaad? Magbasa kayo ng Quran. Nandun siya. Nandun yung nanay na Diyos.
Tito, ano po masasabi niyo na yung namamatay na mga aso ay dinadala sa simbahan, parang tao rin na namamatay? Oh my God, huwag ka naman kanya. Pati aso lalagay mo sa simbahan. Papabinyagan. Walang ganun. Pero everyone is entitled to reincarnation. Kahit na yung aso na namatay, marireincarnate yan. Mm-mm. Ayun po. Yung kay Nathan, sir, na scar sa chest niya na diretso, galing po ba sa past life din niya? Malamang sa alamang. Oo. Mm. Yung iba pagkagaling sa like for example, talaga, chinap-chap. Oo, yun. Ayun, may mga sugat dyan na up until now, minsan yun yung Isa nadadala. na birthmark po, di ba? May nadadala. Mm-mm. Ayan. So guys, ano pa mga katanungan nyo? Ano na naman yung magtanong? Magtanong pa kayo. This is our Saturday Live. The topic for today is all about souls, spirits, and in-between. Ayan. Hindi, may mga engkantado. Mhm. May mga engkantado, may mga engkantao. Nasan sila doon? At merong lugar ang mga engkantado. Oo. May mga lugar yan. Andun sila sa in-between. Pero there are some certain hotspot na tinatawag kung saan nandun sila nakalagi. Portal pala. Oo. Kasi dito, di ba yung portal, yun yung pintuan din nila. Daanan yan eh. Daanan, para siyang subway or di kaya speed train nila. Yun, speed train. Papunta dun sa kanila. Kasi different pocket dimension din ng ino-occupy nila. At pag nakapasok kayo doon bilang tao, posibleng hindi na kayo makalabas doon ha. Oo. Posibleng hindi makalabas. Kasi ang tanong dyan, mababreakdown na yung physical body niyo. So wala na kayong physical body pagbalik dito. Oo. Diba? Paano makakabalik yung physical Wala na. body niyo? na-convert na nun dun sa dimension na yun. Kasi Nag-adopt na kayo. mismong sila nagwa-warning. Pag pumasok ka dyan, hindi ka na makakalabas. Pag nakalabas ka na, wala na. Oo. Okay. Kaya ako inalok sa akin yung matanda na kuwaira na. Oo. Kaya pala inaalok sa akin ng matanda yung Quran. Yes, yan yung Out of topic po na naginip ako na lumipat na kami ng bagong bahay. Desire mo lang yun. Desire mo lang. Paano po malalaman kung sino ang spirit guide ng isang tao? Service po yun. Napapanaginipan nyo din sila. Actually. Minsan hindi nyo alam pangalan, pero sila yun. Pero kung gusto nyo malaman, may service po si Tito Tony na ganyan. Know your spirit guide. Ganyan naman kayo kasi siyempre, kailangan naman namin kumita ni JB ha? Oo nga, puro libre na nga halos lahat ng binibigay namin eh. Di ba? Ayan. Tapos naniniwala pa sila Tito kung kani-kanino. May Kaya pagtanong nga nila, kanino ka nagtanong? Oo. Kanino ka bumili? Ayan. Kasi minsan yung iba dito, ang dami mga kristal, hindi naman pala dito galing. Tinatanong pa nila. Mahutak nga eh. Kaya nga ang sarap yung kurutin. Pero alam ko yung mga kristal na galing dito ha. Hindi niyo ako maliloko. Paano po malalaman kung nasa mabuting kalagayan na yung kaluluwa? Magpaparamdam yan. Magsasabi, magpapaalam, o magpapanaginip sa inyo. Ang isang sign dyan, masaya sila pagka nagpapakita sa iyo sa panaginip. Ang isang sign din ng hindi sila magandang or maayos yung kinakalagyan nila pagka duguan sila or di kaya malungkot, nahihirapan. Yung damit, gula-gulanit. Punit-punit. So, tatanungin natin yung mga questions sa mga mga nagtanong last time, kahapon. Sige. Ayan. May meaning po ba kapag magkakasama ang mga namatay na kamag-anak sa isang panaginip? Loto yun! Gawin natin. Sige. Loto yun. Yun lang. Kailangan malaman mo yung birth date o death date. Oo. Pag nalaman mo, yun. Itaya mo na. Loto yun. Loto number yun. May na-encounter ako na demigod na dark green aura. Ayaw sabihin sa akin kung anong klase siya. Ano po kaya sa tingin niyo? Paano mo nalaman na demigod? Kaya nga. Who's she? Hindi siya Sinabi ba demigod. niya sa'yo na demigod siya? Hindi siya demigod. Baka meron demi-demon ha? Oo. Na nagpapanggap ng demigod. Ayan. Next question. May soul po ba or kaluluwa po ba mga hayop katulad ng tao? Meron. What happened to their spirits when they die?
Ayun, sinabi ko na kanina. Nabanggit na po. Ayan. So, next question. Hi, Sir JV. And Tito Tony, do we have a choice not to be reincarnated? No, you don't have. Bakit? Hindi ka, Bakit ayaw mo ma-reincarnate? Masarap mabuhay. Di ba? Hi po, possible po ba malaman kung ano ang nasa isip ng papa namin ngayon? Napatay na o buhay? Kasi patay yung pinag-uusapan natin Patay. Okay? Ayan po. At saka out of topic din po yan. Meaning ng dalawa. Okay na yan. So, yun lang guys yung mga nagtanong. So, ano pa po ang inyong mga question? Mapuputol na yung rubber na sinulid. Paano po magandang gawin? Padala nyo po dito. Pwede po natin i-restring pero may additional fee po yung pag-restring natin. Ilang years bago po ba ma-reincarnate ang isang tao? Depende. The nearest is 10 to 25 years. Ang special, biglaan. after nyo mamatay, Kinuha na siya agad. buhay na siya agad. Kasi sa everyday po, may pinapanganak din, di ba? Oh. Hindi yan mawawala. Yun din yung binabalance nila death. Okay? Yung cycle nung life ng tao. Kung ilan yung mamamatay during the day, ilan yung mabubuhay during the day. Nandyan yan sila. Pinag-uusap-usapan yan nila. Ang tanong, paano nila napag-uusapan kung day-to-day siya nangyayari? Correct. Gusto ko po kamustahin ang mama at papa ko. Nabuhay o patay? Linawin niyo. Kasi kung patay na yung sinasabi mo, kailangan hanapin yan. Nandun ba yan sa pitong langit? O kung wala siya doon, nandito pa ba siya sa bahay ninyo? Sa lupa na ito? O saan siya namamalagi? Hindi naman common na matay akit agad ng langit. Hindi gano'n. Meron din tinatawag na mga earthbound souls or spirits. Na ayaw umakyat. Oo. Makukulit at saka matitigas yung ulo. Ano pong meaning kung sa panaginip ko Nasabi na po yan. Ibig sabihin po may loto. Magtaya po kayo ng loto. Ano nyo yung numero ng mga namatay? Balikan ninyo. Kailan namatay, kailan nabuhay. Kunin nyo tapos itayan ninyo. Yes. Pag ang tao po ba nag-suicide, natatanggap pa po nila yung nangyari sa kanila? Hindi. Tsaka matagal na paghilom yan. Oo. Ako nga, tumalon ako dahil uhuliin ako ng mga tsekwa na yun na kailangan ibubulgar ko yung mga kasama ko, no? Hindi ko ginawa. Yun. Act of heroism yun, para sa akin, O bakit 200, 300 years na iwanan ako nung twin soul ko. Yung twin soul ko ngayon, napakayaman. Nandun sa Indonesia. Dapat dito nagpahuli ka na lang. Hindi, kawawa yung mga mahuhuli dun. Kawawa sila. Di damay sila. So far now, alam ng mga ninuno ng mga dinaanan ko mga inchik na yan na hindi ganun akong uri ng tao. Di sana tinulungan po kayo ngayon. Tinutulungan nila ako ngayon. Yun. Kasi minsan din, ang mga patay, pwede rin binalikan ako nung past life kong inchik. Sabi niya, diyan ka nagpatiwakal. Huwag mo nang uulitin. Pero dito, dapat pumunta ka dun sa hari. Oo nga Dapat nung ka humiling. Di ba? Wow. Oo, tama. Yung hari ng kamatayan. Nakangiti lang sa akin. Ayan. Kasi minsan, papababain pa yung buhay natin. Ayan. Sir JV, Tito Tony, yung lolo ko na namatay noong 2013, okay pa po ba siya? Is he happy? 2013, namatay. Umalis na siya. Pero hindi ko lang alam anong ginagawa niya sa third heaven. Nandun ang impyerno, Nako. Nandun ang purgatorio. Who knows, baka nasa purgatorio pa siya. Good morning. If earthbound ang souls, choice ba nila maging earthbound? Hindi. May pagkakamali sila doon. Parang kasi kaya ka na earthbound, binigyan ka ng ultimatum, hoy, ito lang yung petsa mo, Pag lumagpas ka na rito, hindi ka na makakapasok doon. Meron ka Hindi ka naman sinabi na earthbound ka. Hindi. Oo. By choice yung pagiging earthbound mo.
Kasi may Kung mga gusto mo kailangan maging pa earthbound ka, tapusin. sabihan mo sa akin, alam mo gagawin. May mga kailangan pa kasing tapusin, mga unfinished business. Oo. Yan yung mga nagiging earthbound. The problem is kung violent death din po yung nangyari. Sa yun yung violent death. Yan yung nakakapag-earthbound dun sa soul ng tao. Kasi gusto niya magiganti. Ganun din yung mga vengeful spirits. At Yung mga poltergeist. Oo. Oo. Especially sa US, ang daming krong-krong. Kaya nga nag-krong-krong Joke. Kasi malaking factor din po yung nag-interbreeding lahat sila no sa Europe pagka punta nila doon sa US. Ay, mga ginagawa ng ibang mga tao, mga kapatid, pininsa, nag-i-incest sila. Oo. Incestuous. Ayaw nga ng Diyos nun eh. Ayaw. Ayan. Iba pa yung ino-joke ng ibang mga kaluluwa para magpakamatay yung Iba naman tao. yun. Iba yun. No? May Meron mga naman, case din na gano'n. nang uudyok. Oo. Sige, ayan, salamat po. Pag tuloy-tuloy po namin siya pinagdasal, makakaalis po ba siya sa third heaven? Kakalis. Pwede pala ma-reincarnate pag nag-suicide. Oo. Yes, Pero pwede po. matagal. Matagal. At kung nakatakas ka na sa limbo, yun, marireincarnate ka na uli. Yan. Pero hanggang hindi ka na nakakalabas sa limbo, wala. Oo. Hindi ka pa marireincarnate. Nasa limbo ka eh. Yung pinsan ko po last month lang nag-suicide siya. Sinabi lang niya, di na daw niya kaya yung bumubulong sa kanya. Pwedeng yun, mga other spirits. Ang tanong dyan, saan siyang lugar nagpakamatay? Kinuha siya nun. Oo. Baka nandun pa yung kaluluwa Ang niya, tawag wala doon, dun sa limbo. enslavement. May mga ganyan din cases. Ano yan? Supernatural case yan. Yung nangyari sa kanya. There are some special cases like that na nangyayari na pwede pa rin ma-free yung soul niya. Okay? Yun nga lang, the problem is, mahina yung loob niya. Yun. Or pwede rin pong pinahina yung loob niya ng mga bumubulong sa kanya. At saka mahina rin yung faith niya. Wala siyang faith. Yun din. Kasi unang-una, pagka mga ganyan, uunahin muna yung sarili mo eh. Yung pagkatao mo, iisa-isahin yan ng mga yan na bubulong dyan sa paligid mo. Tsaka pahihinain ka nila. Sabihin, wala kang kwenta, wala kang silbi. Ginagaslight ka nila for short. And you must defend yourself. Oo. Kasi ikaw din magpapaano sa sarili mo eh. Ikaw din magliligtas. Oo. At saka kung kilala mong lubusan yung sarili mo, hindi ka dapat magpa-udyok sa mga ganon. 'Di ba? At saka ako naturuan din siya ng tama, at saka nagabayan din siya ng tama. Hindi dapat mangyari yung ganong sitwasyon. O di kaya naman, proseso ng black magic. Pwede rin Kaya yung siya ganyan. nagpakamatay. Yes. Yung chaos magic, nakakaano yun. Nakakabaliw at Pag nakaka-suicide. chaos magic ka, wala kang doon, wala kang kasalanan doon. Oo. Yung lula ko po namatay last August 7, 2016. Happy na po kaya siya. Biglaan daw po kasi yung pagkamatay. Nasa bahay pa ninyo. Hanapin mo. Nandyan pa. Magsindi kayo ng kandila. Oo. Tsaka sabihin nyo, okay na kayo. Mukhang nung marami siyang hindi nasabi sa inyo. Papanaginip kayo sa kanya Oo. para mabigyan kayo ng ng tamang salita. Hello po, namatay yung mama ko noong 2004. Papa ko naman 2022. Ask ko lang po, nagkita na po ba kaya sila sa kabilang buhay? Bakit mo alam na nasa langit ako? Ayan. Wala pa pareho sa langit. Wala pa. Nasa lupa pa. Pareho. Pero hindi naman sila earthbound. Aalis din. Kailangan mo lang din kausapin. Oo. Kasi minsan hindi sila mapakali pagka marami rin tayong iniisip. Correct. Ikot din yan ng ikot sa atin kasi wala silang magawa para matulungan tayo. Hindi nila alam yung gagawin. Totoo yun Ang tanong, saan po location ng bahay? Cavite area? Saan? Saan Cavite? Wala po siyang bahay nila. Hindi Cavite. Ng bag. Sa iba, hindi Cavite. Saan ba yung lugar nila mismo? Saang bahay? Hindi specific. Basta hindi sila sa Cavite. Oo. Yun ang sagot ko doon. Sir Tony, nakwento ng mama ko way back 90s. Sa Manila, may nakasalubong daw siyang matanda at hinulaan daw siya. Legit kaya yung manghuhula na yun? Legit. Hindi naman siya hininga ng pera eh. Oo.
Aside from prayers, ano raw po pwedeng gawin tuwing death anniversary? Pag-alay ng pagkain. Ako, lola ko, humingi lagi ng bihon. O, Antonio, pagluto mo ako ng bihon. Opo. Nanay ko naman bilo-bilo. Yung biyanan kong lalaki, ayaw niya. Gusto lang nun kape. Hindi lahat humingi ng pagkain. Oo. Pag po dinadasal yung mga souls during rosary, totoo po ba na mas madali silang makaakyat? Yes. Cavite, Pala-Pala. Doon. Doon daw siya sa bahay nag-suicide. Di nandun pa rin. Oo, mukhang gawa ng black magic. Tulungan na lang ninyo ng dasal. Oo, usually kasi around dyan sa area silang, Dasmariñas, at saka meron pa, Trece Martires at General Trias. Marami dyan mangkukulam. Wow. Alam. Rosario, Cavite. Ayun din. Tinawag na Rosario pero hindi mga Rosario yun doon nakatira. Diba sabi nga ng joke, sabi ng madre, ano bang apelido mo? Sabi dun sa lalaki. Sabi ng madre, tinatanong ng madre. Sabi ng lalaki, sister, araw-araw hawak-hawak mo yun eh. Sabi nung bagamundong lalaki. Nagulat yung madre. Itlog? Yung itlog na panluto, ah. Talagang hawak-hawak niya araw-araw. Ewan. Nasak ngayon yung lalaki. Di ba Rosario? Ayan, si Papa ko po palaging dumadalaw sa panaginip pero wala naman sinasabi. Tawa lang siya ng tawa. Masaya. Tumatawa eh. Ibig sabihin, wag mo na raw isipin siya at nasa mabuti siyang kalagayan. Ibig sabihin na mahusay na siya eh. Tumatawa eh. Minsan kurong-kurong tayo, iniisip pa rin natin sila, yung mga namatay, mga yumao. Kasi nga sa akin, minsan dumadalaw din sa panaginip. Malapit na yung undas. Actually, tito, nagsimula na nung isang araw, may amoy kandila dito. Ako nga kagabi, kinagat ako nung aswang eh. Dito. Baka may inigop sa inyo. Ewan ko. Kasi minsan po, hindi rin basta-basta mag-aano ang nakita ko siya, yung isang naging kasamahan ko sa trabaho noon, na si Ona Ventura. Hindi naman yung aswang. Kasi minsan din po, sila rin yung nagtatanggal ng negative or di kaya ng dumi sa katawan natin. Correct. Yun din yung kinakain nila. Kasi para sila mga scavenger. Pero not necessarily scavenger. May mga cases lang, special cases lang na ganun talaga. Okay. Hi po, kamusta po kaya yung papa ko sa afterlife? Namatay po noong June 20, 2020. Rodel ang name. Nasa fourth heaven na. Nakaakyat na sa langit. 4. Yes. Ayan, may nag-suicide din po sa kapitbahay naming apartment. Long time ago na, natahimik na po ba kaya siya? Hindi pa. Hindi, andun lang sa inyo, palikot-ikot lang yan dyan. Oo, kaya minsan pagka kumakatok yan, wag niyong pagbusan. O may matakot kayo kasi nakasabit. Oo. Kasi minsan yun yung pinapakita nila. Tapos dito, di ba, pagka yung oras ng pagkamatay, nagre-reenact. Para silang naka-time loop. Ayan, 2012 po namatay yung parents ko. Nasaan po ba kaya sila ngayon? Wala na sa lupa. Sa langit. Nasa ikalima na. Ang tanong, bakit sila namatay? Ano nangyari? Marites. Sige. Ayan, ano raw po ang prayer pagka sa mga pets po? Iba na yun. Bakit mo kailangan ng prayer sa pets? Mga banal yan. Walang mga kasalanan yan, no? Especially kung pusa yung namatay. Walang kasalanan yan. Oo. Ba't mo kailangan ng prayer sa kanila? Isa siya sa mga banal talaga na mga alaga. Wala silang kasalanan. Tsaka wala rin kayong kasalanan kung bakit sila nagkasakit. Malay nyo, meron talagang inabsorb yan yung mga alaga nyong yan sa bahay. Kasi sila yung una magpuprotect sa atin. Mammals din yan, namamatay din yan eh. Yung daddy ko po namatay nung Feb 2017. Nakaalis na kaya po siya. Larry nakaalis yung name. Na. Nasa 4th din.
Hi guys, for those of you who have questions all about our topic, the topic for today is all about souls, spirits, Buti and na lang, in related between yung mga tanong sa soul limbo. sa spirit. Oo nga, kung hindi mo ba siya. Sir, yung staff ko po na namatay kasi nagkasakit. Matagal na po yun matagal na po yun sa akin, gustong-gusto niya sa salon. Nakikita ng client namin minsan andun pa siya. Andun pa po kaya siya. Andun pa, hindi pa umaalis. Kung love na love niya yung trabaho, tapos... Kailangan sabihin niya siya, uy, umakit ka na sa langit. Oo. May earthbound ka. Sabi mo sa ganun. Or di kaya tulungan ka niya kamo sa sales. Tulungan ka mo niya ikaw mag-attract ng customers. Mukhang wala ka naman din ginawa sa kanyang masama at saka gusto niyang magbigay din ng mga naitulong mo dati dun sa kanya. Heart failure po, namatayan ng parents ko po. March 2012 si daddy. September 2012 si mommy. Same year po sila namatay. Kasi pag mamamatay na. Wala nang rason yun. Sabi ni Cristo, there is no such thing as untimely death. Yung untimely death, gawa-gawa lang ng tao yun. When you die, you die. Yun yun. Oo. Ay, opo. Ako pong nagpagamot sa kanya before. Diba? Tinutulungan ka lang din niya actually para makabangon ulit. Kaya nandyan pa rin siya. Tsaka sila pag merong multo sa bahay, natatakot. Ano ba? Dapat hindi. Dapat nga sa'yo matakot eh. Oo. Pero tito, ayun yung isang katanungan. Yung isang adaptation ng Korean novela, yung, anong tawag doon? Hotel de Luna, totoo po ba? Actually, ano yun eh, base yun sa tunay na istorya. Iniba-iba lang nila yung karakter. Hintayin nyo yung palabas nila. Yung sa Diplomat Hotel. Meron ba? Meron. Mga influencer. Pero mga UFO na yung nandun na iba eh. Wala na mga Sabi nila demonic. Sabi ko, walang demonic rin ako na feel doon sa Diplomat Hotel. Sa Diplomat Hotel at saka nagtatago. Kasi iniisa-isa ko yung bawat pero nandun pa rin yung mga bata. Yung madre. Walang demonic Wala. dyan. Mga kaluluwa yun. Poltergeist meron. Marami. Wala rin ako na-encounter na poltergeist na napunta ako. Baka pinagtaguan ka. Yun nga po eh. Maski din yung pumunta tayo sa di ba, nagtago lahat. Doon sa gagawin ngayong, ewan ko ba, doon sa Clark. Nag-shooting lang kami sa kabila, no? Yung tungkol kay Mama Sapa, no? Doon yung mga damo-damo, di ba? Doon nila inano. Sir JV, nung nag-DM ako sa inyo nung bumaha dito, sa isip ko, nangingi ako ng tulong sa nakatira dito na unseen. Sabi niyo po, dati kasi meron. At since di kami pinasok ng baha, ano pong pwedeng i-offer sa kanila? Lasingin mo! Alak, ram, at saka kakanin. Basta kayo gumawa, walang asin ha. Yun na lang maalat. Ayan. Okay lang po ba yung urn ng papa ko ay nasa bahay po namin? Bawal, actually. Hindi naglalagay ng urn sa bahay. Kasi magtatawag yun ng hindi maganda. Negative energy yan. Lagay nyo sa templo o sa simbahan, columbarium. Kasi death energy yung matatawag niyan. Tataas ang death energy ng bahay niyo pagka merong mga urn sa loob ng bahay. Meron ditong lagayan ng mga sa columbarium sa G. Araneta. Mahal lang, Mahal. Yun yung magandang negosyo. Diba? Pati yung pet cemetery. Oo, yung pet cemetery, Ganda nun, Yung bahay na tinitira namin noon, lagi kaming nag-aaway mag-asawa. Ngayon, yung nakatira doon, ganun din. Ano po kaya dahilan? Nako, wag mo nang isipin yun. Oo. Ipapapungsoy mo sa amin. Sige, go. Nakaligtas ka naman na doon eh. Tama na, tapos na. Done and over. Finish, okay wala naman na. kami ngayon ni Mr. nung lumipat kami ng bahay. Stephanie. Yan. Spirits po ba sa room ng daughter ko? Not sure. Kasi kung spirit or entity. Encanto. Encanto pero mabait naman. Nagbabantay actually sa kanya. Tadong puti. Yung Encanto hindi spirit ha. Magkaiba yun ha. May spirit kayo ng spirit minsan po kasi na pag nila mamamalik mata, akala nila white lady or white boy. Yung pang mabibilis, mga Nephilim yan. Oo, yung biglang dumaan sa mata mo. Okay. Pero kailangan mo dyan, meron kang magic sa time para mag-slow down sila para makita mo.
Kung kaya nyo. Sister ko po namatay last year lang, June 19, 2023. Kamusta na po kaya siya? Nakaalis na. Biglaan po kasi hindi lang nakahinga dahil sa complication. Nakaalis na siya, nasa fourth heaven na. Ang tanong, bakit ang daming namamatay sa lineage no? Anong meron? Oo nga. Yan yung isang tanong dyan. Isang tanong, isang sagot. Anong meron kung bakit maraming biglaan? Sir, question po ulit yung pinsan ko bago daw nag-suicide. Nahilig po sa sabaw. Never naman niya ginawa yun. May Sabaw? water na siya Anong na baw? kinukuha para isabaw sa kanin niya. Wala namang kinalaman yung sabaw na yun. Ano ba? Mm-mm. Walang kinalaman. Wala. Bago nag-suicide, nahilig sa sabaw. Wala naman. Pwede kasi magbago rin yung personality before siya magpakamatay eh. May mga ganong Pero tendency. hindi dahil yun sa mga spirit. Nagbago yung mga ugali nila. Dahil nagbago yung ugali nila. Thank you po. Nagpapiano daw minsan. Yung nandun pa. Oo. Nung time na may sakit ako at natutulog ako, nung biglang kung binuksan mata ko, may nakita akong lalaki na nakatingin sa akin tapos bigla siya nawala. Ano po kaya yan, Tito? Hindi tao yun. Hindi yung tao. Ayan. Lola ko po ba yung na namatay, yung nagbabantay sa anak ko? Hindi. Pero multo din. Oo. Ayan. Kaluluwang gala yung nagbabantay, pero mabait. Oo, hindi po sanggala ah. So guys, ano pa mga katanungan nyo? Last 2 minutes. Ayan, and aalis na tayo. Ayan, magtanong na kayo. The topic for today is all about spirits, souls, and in-between limbo. Okay. Limbo, nakakatakot yun. Kaya pag nagpakamatay kayo, una, huwag niyong gagawin, limbo aabutin niyo dyan. Limbo rock. At saka ang hirap magtanggal doon ng kaluluwa ha. Ay, katakot-takot na kausap mo yung mga hari doon. Yun lang po akala nila kasi para sa atin madali. Madali. Mahirap. Kailangan mo ng pasaporte. Oo. Kasi tatanungin nila, sino ka? At anong magagawa mo? Ganon. Ano yung kapalit? Pagka, hindi na kapalit. Usually, ganyan yan eh. An eye for an eye or a tooth for a tooth. Hindi yan Ray Valera, nung walang kapalit. Walang ganon. Sabi niyo po walang untimely death. Lahat po ay nasa oras ng Diyos. Yes. Ano po ang point of view niyo sa mga nagsusuicide? Considered oras po ba nila? Nagpakamatay sila, di namatay sila. Kaya lang, they take their own time. Which should not be. Kaya kasalanan. Oo. Killing pa rin yun eh. Thou shall not kill. Hindi nila alam, pati yung nag-ano ng mga aesthetic sa katawan, thou shall not kill din yan. Nag-transgender ka, gusto maging babae ka, lalaki ka, killing pa rin yan. Bodily mutilation. Yung mutilation. Actually. And it is a form of self-harm. Okay. Yun nga, thou shall not tell a lie isa yan sa 10 utos eh. Marami nagtutwist ng truth. Oo nga. Considered it as a lie. Diba? Hinaabol daw yung kasama ko ng mga zombies at vampira tsaka tiyanak. Ano yun? Panaginip? Yung nandun po sa may TV area, same entity po ba yun nandun sa room ng daughter ko? Bigla kasing umaandar yung TV minsan na walang tao. Magkaiba. Magkaiba. 3 yung nakatira sa inyo na mga multo. Tito, may ancestor daw po akong spirit guide. Iba po ang ancestor na... iba. Magkaiba po. Ang spirit guide o guide spirit, hindi iyan kamag-anak. Oo. Hindi. Yan. Si Doc Willie Ong po. Bakit nasama si Doc Willie Ong dito sa usapan Di ba wala kaming kinalaman kay Doc Willie Ong? Oo. Ang gusto namin si Isko Moreno, boboto namin yun. Galit na galit si Ani? si Mayora. Ang sila una. Oo, wag na raw bumalik yung mga umalis na.
Pero in fairness kay, kay Mayora, maganda yung pagpapatakbo niya sa Pero malaki Manila. yung utang na loob ni Isko kay Danny Lacuna. Tinuruan siya niyan eh. Oo, kasi kung hindi, wala siyang alam paano yung mga patakbo yun. Pero nag-aral si Isko Moreno. Si Tita Annabel ko po kaya sa afterlife namatay lang nitong October 12, 2024. Wala pa, nasa lupa Nandito pa yan, hindi pa siya aalis. Kasi meron pa tayong 49 days na mamalagi. Nasa Yan yung Baguio duration. Ewan ko nung ginagawa niya sa Baguio. Nag-shopping siguro. Hindi, baka pinapasyalan niya yung mga niya doon. Ewan. Aside po doon, baka isa rin sa doon. Or di kaya may lahi din sa na Sila, tiga doon. Taga ron dati. Kaya merong parang ritual pa na nangyayari. Okay? Kasi pupunta rin yan doon sa mga ritual. Kaya nga. Yan yung mga gusto nila attenan. Naalala ko si Alan, yung kapatid ni Len Lucasan. Namatay. Di nakita ko siya. Sabi ko, ikaw bakit hindi ka pa umakit sa langit? Dapat umakit ka na sa langit Sabi niya, Sir Tony naman, libre nga ang visa eh. Punta pa muna akong Japan. Sabi niya. Nasa Japan. Nagpunta ng Japan. Ang problema mamaya yung mga yokais. Problema niya yung pag niyari siya ng mga yokai. Oo. Bumili po kami ng 30-year-old na bahay. May spirit or entity po ba kaya nakatira Diyos ko, matanda na. Malamang meron doon. Meron. Saka meron pa emotional imprint. Yun yung kailangan ilinis din. Yung 3 multo po na nasa bahay, hindi naman siya hindi po yun multo yun nandun sa bahay. Yung mga entity. Iba yung entity sa multo. Oo. Pag sinabi niya kasing entity, mga enkantado. Yes, mababait po. Multo rin po ba nakita sa apartment namin? Ano daw? May multo raw po ba nakita sa apartment namin? Ewan ko, di naman kami napunta sa apartment ninyo Napunta ba kami? Hindi pa. Sa bahay po kaya ng parents ko may spirits or entity? May isang kapre. Mabait po ba? Ha? Mabait daw po ba? Ewan ko, hindi ka naman sinaktan ka ba? Kung hindi ka sinaktan, hindi yan matapang. Yung mga entity sa condo, pwede pa kaya silang ilipat sa new house if ever? Pwede naman Pasamahin mo. Pasamahin. Puro mga maritas yun mga wind spirits. And yan yung kailangan mo to promote your business, which is good. Tama, yun. At makakatulong din yan for ideas para mapalago pa yung salon. Okay? Offeran mo ng alak at saka kausapin mo. Thank you. Yan guys, with that, thank you for your time. Mabuti natapos na. Tapos na dapat. Ako, hindi pa matatapos Ayan, thank you for your time and hope to see you later kay Tito Tony dun sa 6 p.m. po nila. Kundiman at iba pa. Anong app, Tito? Radio Online, Philippine Radio. Ayan. RP3. So Punta again, kayo sa Google App, tsaka sa App Apple Store. Nandun yan. So with that, guys, thank you and see you next week. Goodbye and God bless. Tama. Gusto ko bitawan sila pero parang ayaw nila.